Department of Information and Communications Technology ay nakabantay sa panibagong 14 na kaso ng hacking na nakitaan ng koneksyon sa pagkakaaresto ng International Criminal Court kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ang motibo naman ng mga hackers ay may magkakahalintulad. Narito ang detalye sa pag-ulat ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Information and Communications Technology ang pagbabantay ngayon sa panibagong mga kaso ng hacking na kanilang nadiskubre, kung saan may naitala silang 14 attempts kasunod ng naganap na pagkakaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Undersecretary Jeffrey Ian D. ng Department of Information and Communications Technology, kinumpirma niya na mayroon silang napansin na spike o pagtaas sa hacking attempts na kanila naman ngayong mahigpit na binabantayan. Ayon sa kanya, target ng mga ito na perwisyuhin o guluhin ang mga web pages na gamit ng gobyerno, partikular sa pag-atake ng mga local government units o LGUs na nakita ng kahinaan sa ginagamit na system. Ilang linggo pa lang naman na nakalilipas, hindi wala pang halos isang buwan. But it seems that, let me clarify that these are attempts. Hindi ibig sabihin tumagos, but we saw a spike dun sa mga attempts, lalo sa local government units. Hindi ko lang alam yung eksaktong numero, but on top of my head right now, there are at least 14 cases that we are handling regarding possible attempts to hack government. Dagdag pa ng naturang Undersecretary, napansin rin ang pagkakahalintulad sa motibo ng mga hackers kung bakit nila ito ginagawa. Aniya, karamihan sa kanila ay papasukin lamang ang web pages at magpapakalat ng mga mensaheng may koneksyon sa pagkakaresto ng dating Pangulo. Kung saan, sa eksklusibong pagkakataon, ipinakita ng personal ni Undersecretary Jeffrey Ian D. ang listahan na naglalaman ng mga contents na ipinapakalat. Mababasa sa kopya na kanyang binahagi sa atin, mga mensahe nagpapakita ng suporta sa nadeterang Pangulo at may magkakapreho pang mensahe na free Tatay Digong. Ang target nila is to deface it para ipahiya ang gobyerno at ipalabas ang kanilang mensahe tungkol doon sa naganap na paghuhuli sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paglilinaw naman ni Undersecretary Jeffrey Ian D. na kasalukuyan pa rin nila itong iniimbestigahan at patuloy ang pagkalap ng impormasyon kasunod ng mga isyu ngayon sa bansa. Tiniyak din niya ang pakikipagtulungan ng kagawaran sa mga law enforcement agencies at sinabing isusumite sa mga ito kung anumang impormasyon pa ang kanilang makalap. We will submit the whatever information that we have to the law enforcement agencies. Ang DICT naman chairs the Cybercrime Investigation Coordinating Center. So sa ngayon, we're still completing our staff work and our investigations, and we'll turn them over to the law enforcement. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!